testimony. So, hindi ko nga po alam kung paano mag-testimony. Sabi ko, Lord, kung ano lang input mo sa utak ko, yun ang sasabihin ko. Amen. Kasi, as long na minimemorize ko, lalong nawawala. Amen. So, pag tumatayo ako, hindi ako preparado ko. Ano yung pumasok, yun ang sasabihin ko. At alam ko naman parang ginaguide naman ako ng Panginoon eh. Amen. Kasi hindi naman ako napablanko na wala Amen. Praise the Lord. Amen. Unang-una po is nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Ano na nga po, magdadalawang taon na kami ni Brother Jonathan ang umattend dito sa New Life. At kami ay blessed sapagkat nadako ang aming mga paa dito. Amen. Konting baliktanaw lang po sa aking buhay dahil hindi nga po naging maganda rin ang aking buhay may pamilya. At yun ay isa sa aking dinadala sa aking puso. At dahil nga hindi ganun kaganda, is nawala yung priority ko sa aking pamilya. So nabuhay ako sa mundo na wala sila, hindi sila yung priority ko. Dahil nga siguro sa maagang pag-aasawa, kaya naging ganun. Masaya ako sa buhay sa Pinas, na kahit malayo sa pamilya, still single ang aking pamumuhay. Hindi ko sila inaalala na kahit ako may mga anak. May anak. Dalawa na po ang aking anak. Napunta ako dito sa Korea, na ang priority ko ay hindi ang pamilya, kundi ang takasan ng isang responsibilidad. Responsibilidad na isang lalaki na isang matatawag na isang kaduwagan. Dito nag-umpisa ang lahat. Binago ng Diyos ang aking buhay. Sapagkat sa tulong na rin ng mga ginamit ng Panginoon, na-confess ko ang aking mga kasalanan. Lahat, hindi ko nabalisayan sapagkat talagang matindi rin naman na hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Hanggang inopen ko yun sa pamilya ko at in-advise sa akin na kailangan isuko ko yung mga bagay na sumasagabal para sa aking pamilya. At sa loob ng mahigit isang taon ay sinuko ko sila. Ibinigay ko at mapalad ako dahil pinatawad naman ako nila. Naging sinuko ko sila at naging priority at inuuna ko yung pamilya ko. Pero dahil nga sa mga siguro sa kasalanan ko, ito na yung consequence. Nahirapan ako ibalik yung pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ko maramdaman. Talagang baliwala. May salita na I love you, hindi ko mabanggit sa kanya. Hanggang ngayon. Pero going straight naman ako. Hindi ako, although alam naman natin dito sa Korea na medyo pro ng temptation, pero hindi ko sapagkat tinaniman ako ng Panginoon. Pinapayuhan ako ng Panginoon na kailangan mong magsakripisyo. At salamat sa Panginoon dahil hindi niya naman pinabayaan at ginagamit niya pa rin ako dito. Pero isa lang talaga po yung ngayon, nung last January, talaga parang nainip na ako. Sabi ko, Lord, suko na ako, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, hindi ko po talaga may balik. Sabi ko po anong gagawin ko hanggang nakipag-bargaining ako sa Panginoon, Lord, ngayong March na to, aalis na yung pamilya ko sa bahay ko. Pag nakaalis sila, wala na po talagang pag-asa. Sabi ko, Lord, siguro will mo yon at hindi ko kagustuhan. Hanggang dinadala ko yun, hanggang binanggit, hanggang sabi nga magtitestimony, sabi ko hindi ko kaya kasi mabigat sa loob ko. Hanggang dumating yung February na nakausap ko yung asawa ko. Sabi niya, bakit mo kami paalisin? Sabi ko, wala, doon na lang kayo para maganda yung pag-aaral ng mga bata. Sabi, yun lang ba ang dahilan? Hanggang inamin niya umamin ako sa kanya na kaya doon kayo ba, dahil wala, hindi talaga kita mahal. Hanggang sa napaiyak ko na rin ako. Sabi niya, bakit hindi mo pa rin matanggap? Sabi ko naman
tanggap ko na rin. Dahil nandiyan ang Panginoon. Sabi ko, pinipilit ko. Pero humingi ako ng tawad sa Kanya. Humingi ako ng tawad na sabi ko, patawarin mo ako. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya inallowed na umalis siya sa bahay namin. Amen. At yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At isa sa nagpapaano sa akin, kasi yung nagbibigay din ng kasiyahan sa akin yung aking mga anak na yung pinopokus ko. Sapagkat bilang magulang, alam naman natin na ang kahinaan natin ay nasa ating mga anak kapag sila ay naglalambing. At pag minsan nga ay sinasabi ng panganay ko, Papa, kailan ka uuwi? Miss ka na namin. So, sa mga puntong yun is, napapaiyak ako. Sapagkat hindi ko naman bilang ama, namimiss natin yung mga anak. Sabi nga, matitiis natin yung ating asawa, pero yung ating mga anak na sa murang edad is wala pang kamuwang-muwang sa takbo ng pamumuhay na madadamay sila sa ganon. Pero pasalamat ako sa Panginoon sapagkat binago niya ako at hindi ko na nagagawa yung aking mga dating ginagawa. Bagkos ay nakapokus sa Panginoon na sana darating ang araw is mabuo ko yung aking pamilya na masaya. Sapagkat yun lang din naman ang hiling natin na maging masaya, magkaroon tayo ng masayang pamilya at may Diyos sa ating buhay. So, papasalamat ako at ngayon isa lang yung goal ko sa aking buhay na hindi ako papayag na ako ay ligtas lamang at hindi ang aking pamilya. So, gusto ko pag-uwi ko is kasama rin sila sa nakilala ko ang Panginoon at salamat sa Panginoon sapagkat siya ay kasama, nakilala ko sa aking buhay dito sa bansang Korea na Amen. hindi aksidente, kundi nakaplano. Amen. Praise the Yun Lord. lamang po at talagang labis po ako natutuwa. Ito po yung akong natutuwaan sa aking buhay. Amen po. Okay. Pasensya na po kayo. Talagang wala palang matigas na puso sa Panginoon. Amen. Napaluha lang ako. O, yun lang po. Tapos na po ang drama.